Alamin natin ang lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Ay, Mang Tani, naalala ko nung nakaraang linggo, nabanggit nyo na mayroong posibleng sama ng panahon sa karagatang Pasipiko. Ano lang latest tungkol dyan, Mang Tani? Mel, naging low pressure area nitong Sabado yung binantayan nating sama ng panahon at pumasok nga ito sa Philippine Area of Responsibility kahapon. Namata nito ng Pag-asa sa layong 300 at 60 kilometro dyan sa may timog silangan ng Davao City. At base sa wind map ng Weather Central, Mel, bahagyang hihina yung sirkulasyon nitong ating binabantayang LPA bago ito tumuntong sa kalupaan. Mang Tani, kahit ba humina, posible pa rin na maging bagyo yung low pressure area na yan, Mang Tani? Mel, tinitingnan natin yung dalawang posibleng senaryo. Yung una, posibleng makapag-ipon ng lakas itong LPA na ito habang tumatawid sa kalupaan ng Mindanao at tutungod dito sa may Sulusi, dyan sa may kanluran ng Mindanao. Pero yung pangalawang senaryo, posible rin namang mag-iba ito ng direksyon at pumunta malapit sa equator, hihina ito at tuluyang mawawala. Pero dahil nakapaloob ang LPA dyan sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone, asahan na magdadala ng katamtaman hanggang malakas na ulan sa malaking bahagi ng Mindanao itong low pressure area. Particular dyan sa mga rehiyon ng Davao at Soc-Sargento dito sa may south ng Mindanao. Kaya paalala po sa mga residente, maging alerto sa banta ng flash floods at landslides. Magiging maulan din sa silangang Visayas, lalong-lalo na dito sa Samar at Leyte, yung Katarman, Catbalogan, Ormoc, Maasin, hanggang dito sa may central part ng Visayas. Hanging amihan naman ang nakakaapekto ngayon dyan sa Hilagang Luzon, samantalang easterlies naman ang magpapaulan sa Calabarzon at sa silangang bahagi ng Luzon, kasama na yung Cagayan Valley at Bicol region. At dito nga sa Metro Manila, asahan natin yung magiging makulimlim at maulan ang panahon mula po yan umaga hanggang sa gabi, kaya maigi pong magdala tayo ng payong. Abiso po sa mga gumagamit ng maliliit na bangka, mataas pa rin ang alon sa seaboards ng Northern Luzon at dyan sa eastern seaboards ng Central at Southern Luzon at posible pong kasama na rin yung eastern seaboard ng Visayas. At para sa karagdagang update sa ulat panahon, pwede nyo rin pong bisitahin ang website at Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.